100 overseas workers ang gustong pumirma sa petition eh. Sabi ni Atty. Torion, tama na yung 10 siguro kasi masyadong magiging makapal na yung ating annexes. Nakita niyo naman kung gaano kakapal na itong petition na final natin sa Supreme Court. And that goes to show na yung interest, yung clamor ng ating mga overseas Filipino workers ay napakataas dito sa ating ginagawang hakbang na balik tayo doon sa original na tested na pwede makaboso ang ating OFWs. Sir, yung hakbang na yan, so hindi pa tayo gahol sa oras, sir? Like I said earlier, no? Hindi. Kasi pwede naman tayo mag-manual. Wala namang problema sa manual. In fact, ang sinabi nga ni Atty. Torion, maganda nga yung manual kasi built-in dyan yung voter verification. Wala nang paper audit trail kasi yung mismong boto is an audit trail. Mabibilang mo. Alam nyo sa mga nanonood po kayo, matatalino kayo, eh yung mga nanonood baka hindi makuha yung buong laman nito nung ginagawa natin. Ang nangyari po kasi sa mga resolusyon ng COMELEC, nawalan po tayo ng paraan para i-double check yung bilang ng boto at the precinct level. Malinaw po ba yun? Number 2, dun sa online voting, sino sa inyo po ang na-hack na ang Facebook? Meron ba? Oh, meron, di ba? May naaalala ba kayong kwento na na-hack ng mga company website? Yes po. Okay. Pero siguro naman wala sa government agency. Meron ba? Meron. DICT mismo. DICT mismo na-hack. Oh, eh ba tayo gagawa? COMELEC is no different from DICT. It's a government agency. Sa palagay nyo ba, kung magbotohan po tayo ngayon, palagay nyo ba hackable ang COMELEC? It's possible. Diba? Kasi kung nagagawa sa ibang agency, posible din. Kung ma-hack man sila, pero meron tayong paper audit trail, edi okay pa din. Safe. Eh nawala nga yung paper audit trail. Wala na ang bilangan at the precinct level. Kaya po nung nasa Hong Kong kami, yung mga OFW po, naiiyak. Kasi ayaw nang bumoto. The natural reaction of the OFWs is, huwag na lang tayong bumoto kung dadayain tayo. Ito naman po, ang panawagan ni Atty. Lambino, bumoto po kayo, sabi niya. Bakit po? Ang dagdag ko na dahilan dyan ay, paano kayo magre-reklamo na dinaya kayo kung hindi kayo bumoto? Ganun po kasimple. Gusto ko lang po dalhin sa sigmura ng mga manonood ninyo yung issue. Kayo po, pag nakaramdam kayo ng daya after elections, pero hindi kayo bumoto, ano pong mukha ang iharap nyo sa COMELEC? Sasabihin nyo, dinaya kami, bumoto ko pa, hindi. O paano ka dinaya? Okay? Para lang po malinaw ang ginagawa natin. Okay? So, open to hacking. Tama? Pero more than anything, in direct contravention of existing law, yung mga resolusyon ng COMELEC. Wala po tayong sinisisi o pinararatangan ng mali siya. No? Para lang po malinaw. Okay? Sir, klaro po na yung mention kay na klaro-klaro na wala pa talaga sa batas. So, after po ng filing niyo, ano yung inaasahan natin from Supreme Court? Yan, magandang tanong yan. Ang inaasahan po namin is sana po we are on bended knees na mag-issue sana ng TRO muna insofar as the prohibition aspect sa online voting na ng TRO muna yung Supreme Court na hindi muna ipagpaliban muna yung online voting. Stick muna tayo sa sections 24 and 27 of Republic Act 10590 na doon muna tayo doon kasi kasi pwede kasi personal ka, pumunta ka dun sa embassy o sa consul, buboto ka, okay? Pwede rin by mail, pwede ka magboto nun. And in certain areas, meron ding automated machines din. Specifically in Hong Kong, ini-implement nila yon. So, dun muna tayo sa dating. Kaya nga, dun sa tanong din na malapit na nga ang election, may panahon pa ba tayo?
may panahon kasi mag-issue lang sila ng resolution, parang amendatory resolution that since there is this petition, may TRO, that we will just stick to what we did last time. Okay na. Ito namang sa manual voting, manual counting rather, ang prayer namin is that may mandatory injunction, yung Supreme Court kaagad, na i-implement yung batas, yung Section 31. May gagawin ba ang COMELEC dito? Meron. Mag-issue lang sila ng amendatory resolution. Okay? Kasi madali po i-manual counting yun eh. Ang manual counting, bago sila mag-transmit, basahin muna yung the usual. Kasi itong pagbasa, this is based on the old law, Omnibus Election Code pa ito. Oo. So, sa Omnibus, i-follow natin yung nakasaad sa Omnibus Election Code, yung nakasaad sa Republic Act 6646, no, as amended by Republic Act 7166, and now under Section 31 of Republic Act 9369. So, mandatory injunction sana yung Supreme Court, and then yung COMELEC mag-issue ng corrective resolution, and then i-inform yung BEIs, Board of Election Inspectors about it. Inform sila na bago nyo i-transmit, okay, kailangan mag-manual counting tayo. Gaya ng dati. Yun lang po. Wala na po additional costing sa tingin ko. Kung meron man yung paggawa ng resolution, pagpasirox ng resolution, yun lang po. Are we hoping, sir, na bibilisan ito? Ayun po ang ating hiling talaga sana. Kasi, alam mo, yung right of suffrage is the foundation nga of our representative democracy. If it is my humble belief that all rights spring from the right of suffrage. So, this is the only way by which we can let our voices be heard, our choices be felt by the powers that be. So, if you cast doubt into the process of voting, then we cast doubt into representative democracy itself. That is why we are hoping and praying and on our bended knees that the Supreme Court would act on the matter, and that this is a very important petition which affects our very democracy. Nagdagan ko lang yung sinabi ni Atty. Torrio. Remember that taxation is confiscatory, di ba? Lahat tayo nagbabayad ng buwis eh. Whether we like it or not, kahit na wala kang income tax, pero bumibili ka ng anything from the time of conception, buntis pa lang yung nanay mo, ikaw ang pinagbubuntis, nagbabayad na rin ng taxes. So, it's really confiscatory. But what made taxation not confiscatory? What made taxation very democratic? Because of the right of suffrage. Yan ang rason niya. So, sinasabi na, okay, there is taxation through representation. Kaya pag hindi naging maayos itong suffrage in the exercise of the people of their right to vote, then that makes taxation really confiscatory. Kaya yun ang inaayos natin dito. Make the right of suffrage really relevant pursuant to what's stated in our Constitution, that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. And that is only through suffrage. Otherwise, wala na tayong magagawa, magiging ano na lang tayo rito, vassal or slave na lang tayo ng isang government which is undemocratic and it's not also representative. Yeah. Senator, maloko na po na konting showbiz, isa na showbiz kami, di ba? So yun po, kukunin ko na po yung reaction nyo sa sinabi ni Senator Robin, kung parehas po kayo ng sentiments na baka daw po maapektuhan ng kampanya nyo since wala na si Pangulong Duterte na alam natin crowd drawer, na alam po maraming pupunta sa campaign nyo, ang kasama nyo po si Pangulong Duterte. Alam naman natin na si Rodrigo Duterte ay isang political superstar. Hindi naman kailayan sa lahat. And hindi natin alam kung yan talaga ang purpose ng kabila, kung bakit pinatakip si PRRD. Pero for us kasi, we refuse to make it an election issue. Because on a personal issue pa lang, ang sakit na sa puso ng taong bayan. Wala akong pinuntahan, kahit sa norte po nagpupunta ako, north to south nagpupunta ako. Kapag kinakanta kayong ibalik nyo si Tatay Digong, which is a song that I wrote for the return of our dear President. Nag-iiyakan mga tao.
So, yes, tama si Senator Robin. Pero hindi na namin kailangan gawing campaign issue yan kasi yung tao na mismo nakikita nila that ito ay panggigipit po sa aming partido and sa buong Pilipinas. Another po na makukunin ko yung reaction nyo sa sinabi naman ni Vice Ganda, yung pagtapak nyo po ulit sa ABS, na parang ang mas naalala daw po sa inyo, alam niyo po, aware po ba kayo sa nasabi ni Vice Ganda? Hindi po. Ang mas naalala daw po sa inyo, kasi pinurin niyo po yung ABS nung nandun po kayo, di ba? Ang mas naalala daw po sa inyo, yung parang ginusto nyo na mawala yung franchise nila. Hindi ko alam yung sinasabi. Wala akong pakialam. Balik na ako doon sa... Hindi, ang linawin ko lang yun, ang ABS, nung ako po ay naging critic niya, was sa management. Yung recent interview ko, pinuri ko yung artistic side ng ABS. So kahit sino po na may average na IQ, maintindihan yan. Pero kung yung IQ medyo mababa, hindi yan maintindihan. Sir, balikan ko lang yung sa itong ticket na pinanyo sa Supreme Court. Sir, ano naman po yung reactions ninyong tatlo doon sa tumutulig sa ginawa ninyong pakla? Anong criticism? Ito pag-file mo ninyo na pag-against ninyo sa itong ginawa ninyo. Well, abang para sa amin kasi, gusto lang naming sundin kung ano yung nakasaad sa batas at maproteksyonan yung kapangyarihan ng mamayang Pilipino tulad ng sinabi ko nga na dapat ay respetuhin, ipatupad at galangin yung karapatan ng mamamayang Pilipino na makaboto at mabilang yung boto niya sa halalan. Kahit ano pa ang sabihin po natin, baliwala po yung ating binabanggit na demokrasya, representative democracy, kung ang ating mga boto, lalo-lalo na mga ordinaryong Pilipino, mga overseas Filipino workers at mga pamilya po nila, ay doon yung pangamba na hindi mabibilang ng tama yung kanilang boto. So, this is not really a political gymnastics na tinatawag. Talaga pong sumunod lamang po kami doon sa mga reklamo, hinaing at kahilingan ng mga overseas Filipino workers at mga ordinaryong Pilipino na maisiguro namang mabibilang yung kanilang boto. Nothing except only the right of the people to vote and their votes be counted upon. Yun lamang po yung aming in-implement po dito sa pag-file namin ng petition. Kami naman ay mga abogado at pinag-aralan namin din talaga itong mga umiiral ng mga batas at mga resolusyon ng COMELEC. Sa tingin natin ay hindi po tugma doon sa ninanais ng lahat to have a honest, orderly, peaceful, and clean elections. So, iyon ang dahilan kung bakit nag-file kami ng petition for prohibition ng magdaan mo sa Supreme Court.